Ako pala si Jaime Porto, nakatira po ng Deka Clark. Kasama ko po ang aking asawa na si Rosan. At ang aking mga pamilya nandiyan po. Kasi ang buhay ko po noon, ganito ang nangyayari po. Mga gawain ko dati. Siguro ko lahat naman po ng mga means. So, itong pinagawa sa akin ni Lord kagabi. Ang dami nito. Nang makita ng anak ko na halos 4 na ng ganitong aking nagawa, sabi sa akin, pa, ang dami naman yan. Baka abutan ka na ang baka ng testimony mo na sa pagpapasa niyan. Pero galing talaga sa puso ko to na aking sinulat kagabi. Kasi sa tuwa, siyempre natuwa ako eh. Siyempre, nag-isip ako. Kaya dumami yung aking nagawa kagabi, halos ang dami kasi wala pa sa sarili yung aking pagsusulat. Eh, siyempre, hindi ma-commute sa dami. Hindi maintindihan yung mga patak ng ballpen, ha? Pero sa bandang uli, binigay po ni Lord yung tamang dapat ko isulat sa papel na to. Kagabi. Ito po yung aking buhay noon. Sobra. Ay ang buhay ko po nung magulo. Ang buhay ko. Nung wala pa si Lord sa buhay ko. Ito. Sa buhay ko, marami akong nagawang kasalanan. Tulad ng banggitin nga ninyo mga men, pakisuyo. Tulad ng babae. Yan naman nangunguna eh, di ba? Lalaki tayo. Sugal, sigarilyo, alak, saka bisyong nakakasira ng utak. Yun. Ginawa ko po lahat yun. Halos ang marami akong gagawa. Ano talaga, bisyong pinasok, no? Hirap, masakit to, masakit. Kapag ito'y naalala ko, ito ay sinikap po ng ng aking anak, yung aking dapat mapuntahan. Ay ako po invited dito sa COG Chan sa English yun. Dito po. November lang ako nag-start dito. November. Ay ano na ngayon, January. Itong aking mga nagawa talaga ito sa halos kami mag-asawa ng ginawa ko. Lagi kami nag-aaway araw-araw, nagmumurahan. Ayaw ko na ito i-explain dito sa harapan kasi sobrang naranasan ng aking pamilya ng aking kagawa. No? Sakit. Nagmumurahan kami pati pamilya ko, napabayaan ko na dahil sa aking mga maling gawain. Yun. Ang lahat na ito, naranasan ng pamilya ko dahil sa akin na kanilang paghihirap, patawad po nun. Talaga ako'y sumusuko na. Gusto ko man baguhin ang buhay ko noon, pero hindi ko mabago. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa na baguhin ang sarili ko. Pero nang ako'y ninyaya ng aking anak, invite ako papunta dito sa Sujit para ang pagsama ko sa church na to, hindi na sayang. Ito po ay nakatulong sa aking pamilya. Nasakit kasi kapag iniisip kong nangyari sa aking pamilya dati. Ang bigat dati, ang bigat.
Mhm. Ah, di na sa akin na ano na nung marinig ko ang salita ng Diyos, dito na ako, binago ang buhay ko. Ang ganda pakiramdaman. Nang binigay sa akin ni Lord to. Ang ganda ng pakiramdam talaga. Sobrang ginawa sa pamilya. Kahit sino man sa atin mga siguro ko. Kasi lahat ng sinabi ko siguro ko na aking ginawa din ninyo, di ba? Kapag tayo pala ay tinawag ni Lord, ang hirap magsinungaling, ang hirap itago yung ginawa natin. Kailangan na ilabas natin yan, ano na bakit talaga natin sabihin na tulo? Yun ang pagkaintindi ko yan. Kaya, ayun, ganito ako, ito na ako ngayon. Binago ang buhay ko. Nakatulong sa akin yung mga tinuturo ng mga pastor dito sa COG. Lalo na mga means. Salamat po sa inyo. Pastor Bob, Pastor Patrick, and mga Mr. Alan Tamayo. Ako po nagpapasalamat sa inyo. Alam ko, bawat pasok ko dito, ako'y pinagpipre ninyo. Thank you talaga sa inyo, mga means. Sa lahat na po ng pastor ko. Thank you po lahat. Ito na. Lagi ng bilago ko rito. Talagang ano. Ay. Nung nakilala ko si Lord sa buhay ko, unti-unti ko nang inalis ang aking bisyo. Unti-unti pa lang yun, pero hindi ko pa binibilisan yun. Lalo kapag binilisan ko na, sabi ni Lord, tanggalin mo na yan lahat ha. Ano pang gagawin mo? Susunod ako sa kanya. Ito, ay, salamat Lord. Ako yung buhay ko ngayon. Ako yung nakakat dito ha. Salamat talaga Lord. Thank you. Ito. Sa bisyo ko na, ay, ito, unti-unti ko na lang sa aking bisyo ka na. Kaya, nagpapasalamat ako kay Lord. Kaya ngayon, ako'y nasa harapan na ninyo. Dahil sa Panginoon, binago niya ang buhay ko. Ito na ako ngayon. Dati, nakachinelas nga, nakasapatos na. Kaya sa mga nahirapan katulad ko dati, akala niyo wala ng pag-asa? Sabi nila, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Isintro lang natin ang buhay natin kay Lord. Nag-cry na. Comedy pala to. Sakit. Ang sakit na mabli na ibang pakiramdam na dati ang acting, pero ngayon naramdaman ko para akong nasa ano na, sarap pakiramdaman. Akalain mo makarating ako dito sa layo ng pinanggalingan ko. Sobrang binigay sa akin ng Lord. Ito na po para ano na po, ito lang masasabi ko.
Kay Lord lang tayo lumapit. Sa buhay ni Lord, ang dahilan kung bakit ako nandito sa harapan niyo. Lord, thank you, Lord. Lagi po tayo magtiwala lang sa Kanya. At manalig sa Kanya, laging magpapasalamat. Oh, Lord, ikaw lang ang pag-asa namin, Lord, talaga. Ito na kami. Lagi may pag-asa ang ating Diyos para sa atin. Katulad ko sa mga kasama ko sa Mins, alam ba ninyo yung aking karanasan, sobra talaga. Pero halos pumapasok ako rito, paglabas ko, yung parang yung salita na yung pag-uwi ko sa bahay na ano pa, pero gulang ko ako. Pero naramdaman ko, lahat ng salitang aking natutunan dito, totoo. Totoo yung natutunan ko dito. Halos ako magpunta dito, mag-aaway pa kami ng anak ko. Kayo mga katulad kong magulang, kayo nininaya ng anak ninyo, matigas din pala ang ulo nyo, matigas din. Ako dati talagang sobrang tigas. Totoo po yun. Pero pagdating ng ako'y nakarinig ng salita ni Lord noon, talagang bigla lumambot ang katawan ko noon. Hindi na ako hinihila ng anak ko. Ako na naghihila sa kanila ngayon. Dahil sa ginawa ni Lord sa akin, ako'y binago niya ang lahat. Mga anak, pasensya na kayo, hindi na makawalan ko, no? Ano ito? Hindi, sobra talaga. Lagi na pasalamin ko, Lord, kita yung mga anak ko, kasama ko sila lahat. Ay, dati yung pagmumurahan namin ng asawa ko ngayon, sinisigaw ko, I love you! Tapos kumpara naman sa akin mga anak, na sinasabi sa akin, Papa, tigas ng ulo mo. Pero ang sagot ko sa kanila ngayon, kayo ang makinig sa akin. Huwag matigas ang ulo, sasabihin ko sa inyo. Kaya kami ngayon, aking pamilya, dito na kami. Kakasundo na kami, wala na kami ng pangmumura, o ano-ano. Dati hindi ko gawain yan, bago kumalis ako ng bahay na ano. Basta lang ako lalayas, walang paalam. Pero ngayon, bago kumalis, hinahalik ko muna yung misis ko. Ito yan. Hindi ko namamalaya ng aking sarili. Iba na ang kilos ko pala ngayon, hindi tulad ng dati. Ang nakapansin sa akin ngayon, mga ibang tao. Siya nakikita nila sa akin. Na dati hindi ko gawain pero ngayon ginagawa ko sa aking pamilya. Baka abutan tayo ng mga ganito. Alala ko lang, sa katulad ko na nakikinig sa mga salita ng Diyos, ito lang ang gawin natin. Tayo magtiwala lang at manalig sa Kanya. Lagi may pag-asa ang Diyos para sa atin. Lahat ng papuri at papasalamat sa Panginoon lamang. Amen.